So hello guys, basic tutorial lang ng aking nalalaman about sa pag-simulate ng ating wind tunnel. So this one is the old setup na ginawa ko. So ang bagong ginawa naman ni Suzuki is from dito na galing yung pipe, dito na magiging inlet niya. So dito pa lang mapapansin na natin na hirap yung smoke natin na mag-flow sa brass pipes dahil nga sa super liit or narrow ng diameter niya. So ito yung na-order natin. So in this current setup, we can see here the environmental pressure, this one. So you can right click here in edit definition. So wag nyo na ito babaguhin kasi dito naman talaga lalabas lahat. So ayan, okay, X ko lang. Next is the inlet volume. So right click, ito siya. So sa loob dapat yung pag select ng face, kasi ang selection ng face is that dapat nagta-touch yung surface natin sa fluid. Let's say may fluid na dumaan dyan, so meron silang intersection kumbaga. So ayun, inlet volume flow. So ang inlet volume flow natin in this setup is 0.4995, which is yung 5.55 meters per second nga. So kung titignan natin dito, so gito lang siya kinalculate. So ang cross section ng test section natin sa test section tayo naka-base is 0.3 meter by 0.3 meter. So ang area niya is 0.09 meter squared. So ang volume flow rate niya, since air naman siya, so the density is neglected na. So 0.09 meter squared times 5.55 meters per second, and that is 0.4995 meter cube per second. So that is this. So kung iibahin nyo yung tanong, sabihin natin, how about 2 MPS or 3 MPS or 4? Ayan. So here's the value. At 2 MPS, it's 0.18 like yung sinabi ko. Next is 0.27 naman at 3 MPS and 0.36 naman at 4 MPS. So lagi lang tayo naka-base sa test section natin for the inlet volume flow. Ito siya. Next is the inlet velocity or yung fan natin. So itong inlet velocity and inlet volume flow, ito yung lagi kong ginagalaw or pinag-eksperimentuhan. Tsaka ito rin, itong main inlet natin. Pero ayun nga, ito yung madalas kong binabago. So maraming kasing range yung yung volume flow for na ideal lang sa wind tunnel. Pero in the real setup talaga, kinakalibrate siya hanggang sa makuha natin yung tamang timpla niya. Okay, so dito ginamit ko 0.5 meter per second. So mabagal lang talaga. So gradual lang yung pag-angat niya. Yun naman yung idea nun, which is dapat gradual yung pag-angat niya. So may chance pa na mag-accumulate ng pressure dito.
sa ating reservoir. So, kung papansin nyo rin, dito balik ulit tayo sa main inlet. Pag pinindot nyo tong substance concentrations, makikita nyo yung air, glycerin, H2O, and propylene glycol. So, dito naman sa inlet velocity 3, same pa rin naman yung substance concentration, pero same nga lang, si air din pa rin yan. Pero sa dito lang mababago sa inlet volume flow 4, which is ayan, glycerin natin is 0.3 and 0.7 naman si H2O. So we use this mass fraction as the parameter for the percentages. Next is the wait lang. So magtataka kayo kung paano ko nalagay yon yung mga values na to dito. So paano nagkaroon nitong glycerin, H2O, propylene glycol. So punta lang kayo sa tools, flow simulation, tools ulit, then engineering database. So dito tayo sa materials. So dito at saka syempre gas lang naman yung point of interest natin. So ito. So user defined. So may mga nagawa na ako dito. Pwede nyo gawin, i-copy nyo. Kung mayroon kayo naisip na iba pang like ibang klaseng molecules, i-paste nyo lang. Tapos item property. So pwede nyo palitan yan ng may new gas, ganyan. Tapos pinapalitan ko rin yung specific ratio nya. So tanong nyo na lang sa AI or what kung may nakita kayo research paper about doon. And molecular mass. So nag-vary rin talaga yung molecular mass nya. Yun lang naman. Ito lang dalawang value na naman binabago ko most of the time. Delete ko lang to. Then pag nalagay nyo na sa databases tong ito, glycerin, propylene glycol, punta ka, i-right click yung input data, general settings, fluids, ito sa navigator tab, dito naman tayo sa fluids, then click nyo yung gases. Ayan, yun lang. Let's say yun lang, balik tayo database, materials, gases, user defined. Nakakopyahin natin ito, copy, paste, unknown gas. Ayan, kasi save lang natin, click lang natin itong save button dito. So balik tayo dito, right click, general settings, fluids, gases. So ngayon makita nyo tong predefined tsaka user defined. Punta lang kayo sa user defined. So ito siya, unknown gas. Click mo lang yung add. Ayan, so hindi ko na siya i-okay kasi baka masira yung simulation ko. So pag na-add nyo siya, pupunta siya dito sa baba. Just click yung apply and okay. Then babalik kayo ulit dito kunwari sa volume 4. Tapos pag pinindot nyo tong substance concentration, yung bagong gas na nilagay nyo is madadagdag dito. Okay. Ano pa ba? Ayun, sa flow trajectories and definition, most of the time flow trajectories lang yung tinitingnan natin talaga. So yung settings niya, kung may gusto ko yung baguhin, go lang.
Pero ang mahalaga lang dito is itong pag select ng faces. So ito kasi yung starting point nya. So dito yung starting point kung saan yung ayan, nagta-touch yung face nya dito sa mismong fluid natin, di ba? Nagta-touch siya. Yun yung tamang way ng pag-select ng face. Tsaka same siya doon sa nilagay mo dito sa itong dalawang inlet na to, same din siya, di ba? Same din. Lahat magtutugma siya. So sa flow trajectory 1, dinagdagan ko lang nung sa face. So sinama ko to. So pag nilagay natin yung show, ayan, masho-show din siya. Diba? Ngayon guys, meron akong mga hindi pa nagagawa dito. Like dito, kung mapapansin nyo, hindi masyadong laminar yung pagpasok ng air, yung entrance ng air. That is because hindi natin ina-assume na meron tayong honeycomb ginamit, which is meron tayo sa actual na wind tunnel natin. Then pag sinearch natin kung ito, nagtanong lang ako sa Google AI na to, ang sabi niya is 1. So paano ba maglagay ng porosity? Porosity yata is like yung parang sponge. Iisip yung parang siyang sponge. Yun ang naisip ko dun. O yung honeycomb. Then balik ulit tayo sa tools. Dun sa kanina, tools, ano ba yun? Flow simulation, tools ulit. Then engineering database. So punta ka dito ngayon. Kanina materials, so ngayon naman porous media. Then user defined. So meron ako nagawa dito, which is hindi ko naman nagamit. So sana magamit ng ibang susunod na gagawa, no? So 0.95. So ang sabi niya, yung i-change ko raw siya sa 0.72 kasi nga yung wind tunnel natin has many straw. Ilang libong straw yung nakadikit dun. Then yung length, hindi ko alam yung talagang length ng straw na ginamit. 10 cm ba yun? Sige, gaya natin 0.15. Then yung area nitong contraction. So kung titingnan natin sa design specifications, I think hindi siya makikita, walang nakalagay. Pero kung sabihin natin by 100 by 100, so i-assume natin may itong dead zone yan. May dead zone siya. So 100 by 100 lang. Kaya ang magiging area, how about, ano ba itong sinasabi niya? How about 100 cm by 100 cm area? So exactly 1. Lagyan lang natin 1. Your resistance calculation formula is set to pressure drop. Your exertion to provide a curve. Since instruments are very LD, it creates a lot to make. You should calculate the pressure drop delta P for a few mass flow using the Darcy-Weisbach equation for the pipe flow. I don't know anything about that. Ayan. So ayun lang, ito lang. Okay na to. Siguro gayahin na rin to. 0.72, 0.15, and 1. And click save. Tapos
Tapos i-apply nyo siya dito sa surface na to or what. Kaya mag-search na rin. And ayan. So once na nalagay nyo na yung nagpalit na kayo ng inlet velocity. So pinalitan ko to ng 1.5. You can click the run na. So most of the time makaka-encounter kayo ng errors during the run. Madalas sa gitna, minsan pagpatapos na. Pag ibig sabihin sobrang sensitive ng mesh natin. So yung global mesh natin naka 5. So pwede nang actually talagang kapakapa lang. Pero hindi ko na binabago ang global mesh. Ang binabago ko lang is tong local mesh. Kasi yung global mesh, so, na yan mas advanced na yung calculations na ginagawa ni SolidWorks dyan. Pero dito lang ako nag-change ng setting. Legit lahat to, pati ito lahat binabago-bago ko yan hanggang sa mawala yung error. Pag nagka-error, ibig sabihin isa sa mga values nito, ibig sabihin yan nag-exceed, either di kinaya ng RAM or merong time na nag-reach ng supersonic somewhere dito. So hindi natin alam kung saan yun. So ang gawin nyo lang is babaan ito, lalo na pag mababa yung RAM mo. So minsan tinataas ko yan pag feel ko is hindi siya ganun ka-accurate, or feel mo pag sinasabi ng intuition mo di ganito dapat. So paano ba malalaman kung tama yung simulation mo? So kung titingnan mo dito sa may contraction zone, dapat halos parang hibla siya, parang may pagka-smooth pa rin siya. Pero kung ang naging result mo is that may mga vortex dito na nabubuo dito pa lang sa contraction, may mga vortex dyan or kung ano man, or hindi siya nakaka-reach ng maayos dito sa test section, most likely sa local mesh yung problema or sa global mesh. Pero ayan, yung local mesh lang naman yung binabago dito. And ayun, nare-resolve naman yung error na yun using the by tweaking lang yung settings natin sa local mesh. And then finally, kung gusto nyong, kasi minsan marami kayong ginagawang mga experiments. So, tulad nito, palitan ko to. Hindi siya for 45. Hindi siya 4mm. It's actually 40. Yung fan natin is 0.5. Yung smoke is 0.001. And yung yung main inlet natin is I think it is 2.2. Right? It's 5.5. 2.2. Right? 0.18. 0.18 MQS. Kasi may lagay ng PS na lang. So sabi lagay ko na lang is 2.2 MPS. Yan. So ang gawin nyo lang, activate mo to, tapos i-load mo yung results. Yung results ko kanina using the 2 MPS is na retain pa rin. Load.
fps. Then pag gusto mo naman ibalik yung 5 fps, ayan, babalik siya. So ang gawin nyo lang, kung meron kang mag-experiment ng bago, i-clone nyo lang siya. Let's say ang bago nyo experiment is 3.55 fps, or like gusto nyo gawing 2, or gawin nyo siyang 2 fps din yung fan, or kung gusto nyo baguhin yung needle. Actually, wag nyo nang babaguhin muna tong needle kasi may i-separate yan eh. So ito lang. Ayan, so ito lang yung papakailaman nyo dito. So clone project. So syempre pagka-clone nyo, babaguhin nyo kung ano nilagay nyo. Ano yan? 3.55. So ba yan? How about 3.55? 0.3195. Papalitan nyo na 0.3195. Check. And itong inlet na fan natin is 2. Tapos i-run nyo na lang siya, and may sarili na siyang mayroon lang yung experiment mo na retain pa rin. So kung babalik-balikan mo lang siya, click mo lang yung activate. Ganun. So paano naman kung meron kang babaguing features like ito, kunyari ibahin mo yung inner and outer diameter ng brass pipes natin, pati yung number of pipes, pati yung spacing ng pipes. So ibig sabihin nun, papunta ka na ngayon sa configuration manager. So gaya lang din ng una. Actually hindi rin ako sanay dito eh. Okay, so wag na lang. So kung gusto nyo magbago ng kasi hindi ko kayang ituro to sa inyo kasi hindi ko siya masyadong nagamit. So kung gusto nyo baguhin yung diameter ng pipes, baguhin nyo, punta na lang kayo dito sa main folder na binigay ko, tapos copy nyo lang, tapos i-close yung SolidWorks, then open nyo ulit yun, tapos doon na kayo mag-edit ng panibago, as in bago naman, bagong feature na gusto nyo, like this one, or kung iibahin nyo yung size ng pipes na dito, doon din, para tsaka mas safe na rin siguro yan. Pero dito pwede to na-apply to yung sinabi ko kanina. Bahin ko lang 40 dapat eh. So ayan, so most likely ibahin ko yung inner diameter ng needles natin kasi nga hindi kaya ng pressure alone na maka-slip through sa needle natin kasi sobrang narrow niya. Ayan. So padagdag na lang din ng mga accessories dito. Ito yung pipe natin, dito na siya. Ayan lang naman guys. Good luck. So hindi ko na need ituro yung paano ko na convert sa 2024 yung file ko kasi lahat naman kayo 2024, ako lang na iba. So I think ako na yung need na mag deal dun sa
problem na yun. Eh, pero ang sabi kasi, how to convert the entire sa DSM file to 2025. Alam ko meron mga ano tayo. Ito, use SolidWorks Task Scheduler. SolidWorks Task Scheduler. Ito ata yun. So kung gusto yung makita ko yung mga gawa nyo or ma-edit ko yan at some point, punta kayo dito sa SolidWorks Task Scheduler. So hindi ko siya alam paano gamitin, pero sabi nito daw pinaka the best. Ayan. Feel ko rin ito pag from lower to higher, ito yung gamitin nyo, yung task scheduler. Pag higher to lower, ang ginamit ko kanina is tong pack and go. So ayan, so naka-check line lahat, tapos save to previous version to 2024. Yun ang ginawa ko. Tsaka save as zip file. Ayan. And save. So ayan. Pero kayo, kung gusto nyo makita ko yung gawa nyo, is use this SolidWorks Task Scheduler.